Ay, pagod. Dami kong niluto and then today maglilinis ako ng kwarto kasi medyo makalat na. Kasi pagod din pag after work, tulog, may pagkain ako sa rep, kukunin ko na lang. Actually guys, wala sana akong planong gumawa ng vlog ngayon. Kasi nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod yung paggawa ko ng vlog kasi nga ang daming inquiries regarding do sa mga changes ng policy po dito sa Canada. And then may mga kababayan tayo na nagme-message sa akin at nangungulit na sabi nga nila, Sir Ferds, gawan mo na sana po ng vlog yung DIY ng pag-apply ng permanent residency. Kasi alam po nila na nag-DIY lang ako. Well, para po sa kaalaman ng lahat, marami na po akong nagawang DIY tutorial. Pag-apply ng visa, para kung saan man yan, sa tourist, sa visitor, kung saan po, sa working permit, madali lang pong mag-apply ng visa. Nagawa ko na po yan sa West, sa Selpip, at kung ano-ano pa po. Yung kung gusto nyo magbakasyon, contract verification, marami na po tayo nagawang DIY tutorial. Ngayon, pinipilit ko po kasing maisa-isa, isinisingit ko lang po ang vlog ko kahit po may trabaho tayo. Well, hindi naman po kasi tayo full-time vlogger na kagaya ng ibang nakikita ninyo na araw-araw daily vlogs. Yung iba naman home base yung trabaho nila. Kaya talaga nagagawa nila ng kasi tayo po is may obligasyon dito. Wino-workout ko kasi na matapos yung mga DIY ko sanang gagawin para kasi yung iba nagwo-worry. Matatapos na po kasi next year, May 2025, yung Agri-Food Pilot Program para po doon sa mga nagnanais na makapag-apply ng permanent residency doon sa mga nasa agricultural sector. Yung iba nagwo-worry kasi nga yung iba kulang-kulang pa daw ang requirements. May ginawa na din po akong vlog about dyan kung yung mga requirements na kailangan yung i-provide. Kasi pinipilit ko pa din naman po kahit busy ako, may personal din tayong buhay, gusto din nating mag-relax, manood, kumain, then mag-Netflix. May nabasa akong isang comment. So pinipilit ko nga po kayong isa-isahin. So basahin ko lang guys sa inyo para may idea po kayo. Sabi nga ni Kabayan ito, si Pinoy in Canada Aki Vlogs, sabi niya. Maraming salamat sa Ferds. Nasa Pinas ako dati. Nanonood ako sa iyo ng mga update mo at nung nag-apply ako for Canada, hindi ako nag-atubili na mag-message sa iyo sa FB para humingi ng payo sa iyo. About sa application ko at puro sin lang nakuha ko sa iyo. Kaya sabi ko, pag natuloy ako at nakapunta at naging vlogger din ako, lahat entertain ko sa abot ng aking makakaya. Ikaw ang naging motivation ko kahit di mo sinin ang message ko sa'yo dati. Good luck na lang sa'yo, kapatid. Yan. So, wala po ako nakikitang masama doon sa kanyang comment. Actually, gusto kong explain yung side natin. Nung dumating po ako dito sa Canada, actually, wala talaga akong plano mag-vlog. Kasi, kung may plano man ako mag-start mag-vlog, is ito, pagluluto. Yan talaga yung hilig ko. Gusto ko sanang gumawa ng gusto ko maging food vlogger kasi mahilig talaga magluto, marami akong alam iluto. Ngayon, dahil nga nung time na yon, share ko na lang din sa inyo. Nung nag-apply po ako dito, papunta sa Canada, hindi siya kagaya ng mag-apply ka ng Saudi, ng Taiwan na ganung mas madali-dali. Dito parang nadun lagi yung pangamba about sa visa, baka ma-denied, ganan-ganan. So may mga tinatanong tayo na mga individual na tao na nakarating dito. Mini-message ko yung mga nasa Taiwan na nakakarating dito. Totoo po yan. Puro sin lang. As in, puro sin lang. Nakikita ko naman yun sabi ko, ba't ganun? Hindi man lang nila ako i-reply, ganun. Medyo nakakatampo, pero sabi ko, baka dahil iba yung oras, ganan. Alam niyo po sa dami ng message ko, may isang nag-reply. Si Michael Cipriano. Hindi ko makalimutan yung taong yon. Sa pagdating niya dito, message ko siya, sabi niya, relax lang kabayan, ganito yung mga requirements, ganito, ganan. Ganito yung process, mag-aantay lang kayo, ganito, ganan. So, kahit pa paano, gumagaan yung loob ko. Alam ko po yung pakiramdam nung ganon, yung kagaya nung kinikabayan na nagtatanong, hindi ko siya nasin. So yung pakiramdam ko, sabi ko, madabot ba sila? Ba't ayaw nila mag-share? Nung dumating po ako dito, doon ko na-realize, talagang oras, trabaho, talagang mahalaga ang bawat oras. Yung ipapahinga mo, i-entertain mo pa ng ibang tao, talagang, iuubos ka ng oras. Kapag ginawa mong, pinilit mong maisa-isa, na i-entertain bawat isa. Alam nyo po, nung dati, nung kukunti pa lang po yung subscribers natin, alam po yan ng mga matatagal na dito, na ang pag-entertain ko, hindi lang sa reply, hindi lang sa message, talagang nagtatawagan pa po kami, 1:1. Kung anong tanong niya, sasagutin ko talaga, umaabot ako ng bawat isang tao, 1 oras, 2 oras po ako nakikipag-usap. So, ganun po katagal yung ini-spend kong oras sa bawat tao para po gumaan yung loob nila. Ngayon, dahil nga po dumadami yung subscribers natin, alam niyo po yung napaplooded yung inbox ko, ay hindi naman po, kapag inireply mo yung isa,
Hindi pa po natatapos ang tanong niyan. May tanong pa po yan hanggang sa dulo, hanggang sa dulo, hanggang sa dulo, hanggang sa dulo. May kasunod pa rin po yan tanong at hanggang nga nangyari, papasok na ako sa trabaho, sa kanya na lang naubos yung oras ko, hindi na ako nakakain. Ika nga may gagawin ako, hindi ko na nagawa. Tapos ang masaklapan nito, mayroon pa niyang magtatampo. Nire-reply ko siya, papasok na ako sa work, bigla akong di magpaparamdam kasi nga papasok na ako sa work. Then pag out ko, saka ko siya i-reply. Pag tingin ko may ano na, yung parang hindi na maganda yung message kasi nga iniisip nila na sinin ko na lang sila. Hindi nila alam nasa work na ako. Pero pinipilit ko nga po, marami ho kasi yung iba kasi talaga may mga kababayan tayo na hindi marunong makaintindi. Well, kung ako po sa inyo, ang gagawin ko, dahil marami na nga po akong tutorial na nagawa, or kung may topic po kayong hinahanap, pwede po kayong pumunta sa channel ko. And then pasukin nyo po ito, yung mismong channel ko, and click nyo lang po yung videos. And then scroll nyo lang po, baka po yung tanong nyo, nagawa ko na yung topic. And then may mga nilalagay naman po ko doon sa thumbnail na DIY selfie, how to get a West, visa, etc. Paano magbakasyon. So nakalagay po diyan. I-disregard nyo na lang po yung mga topic na hindi po kayo interesado. Well, anyway, ito, balikan natin guys. Nasa Taiwan ako, minimessage ko yung mga taong na dito na nauna. Wala nagsisin sa akin maliban doon kay Michael Cipriano. Sabi ko, bakit ang susuplado ng mga message ko na nasa Canada na? Porke ba nasa Canada na sila? Ganun po yung pananaw ko dati. Ngayon, na-realize ko nga nung dito na ako, na talagang dahil nga bukod sa magkaiba yung oras sa Pilipinas, sa Taiwan, at dito, ika nga pag-gising natin, papasok tayo sa work, tapos sila magme-message, hindi na natin marireply. Pag nireply naman natin sila, tulog sila. So, hindi po nagmamatch yung oras. Alam niyo po sa dami ng message ko, si Michael Cipriano lang yung nag-reply. Kaya lang, alam niyo po yung 3 months pa lang siya dito sa Canada, namatay siya. Bigla ako nalungkot, sabi ko, ano ba yan? Sa dami ng message ko, may isang tao lang na nagre-reply sa akin, namatay pa. Siya lang bukod tanging sumasagot do sa mga tanong ko, namatay pa. Hindi ko na po ikikwento kung paano nangyari. 3 months pa lang po siya dito Nasubaybayan ko din yung buhay niya. At yung mga kasama ko pala dito na iba, sa Canada na, kakilala din po pala siya. Nasubaybayan ko yung journey niya. Pag-alis niya ng Taiwan, papunta niya dito. Nakakalungkot kasi nga, alam niyo yung pinangarap niya yung Canada, pagdating niya dito, 3 months lang namatay siya. Nung nadito na nga ako, nag-start tayo mag-vlog, nare-replyan ko pa nung una-una. So pag natulog naman ako, pag-gising ko, flooded na naman yung comments. At even sa inbox po. So natatabunan po siya. At malalaman nyo po yan, dahil sabi nga ni Kabayan, pagdating niya daw dito, entertain daw niya sa abot ng makakaya niya lahat ng mga tanong. Kung magiging vlogger daw po siya. Yan din po yung sabi ko dati. Sabi ko, pipilitin kong ma-replyan sa abot na makakaya ko bawat isa. Kaya lang po, hindi po talaga kaya. Habang dumadami yung subscribers mo, hindi ko naman po magawang kumuha ng iba. Kasi may mga nagme-message sa akin, sir, baka kailangan mo ng ng magmamanage ng channel mo, ng page mo. Sila daw yung mag-handle. Sabi ko, ayoko. Kasi unang-una, ayoko nang kung sino-sino yung sasagot dun sa channel natin. Kasi, baka ako kunin ko, yun nasa Pilipinas. Wala siyang idea kung ano yung nangyayari dito sa Canada. Unlike nung ako mismo po yung, kung ano yung tanong nyo, isa-search ko, ako yung gagawa ng sagot. Hindi yung kung sino-sino lang yung pasasagutin ko sa inyo. Hindi po tama yon. Well, may nag-comment nga sa akin, hindi ko makalimutan. Kasi na-explain ko na dati yung side ko. Sagot niya sa akin, sir, hindi kasi Lord. Talagang may malalagpasan at malalagpasan ka. Hindi ma-entertain po lahat. Alam niyo po, many times ko nang naisipan na tumigil ng mag-vlog dahil maraming bagay na din ako hindi nagagawa. Yung personal kong buhay, kasi ayoko din naman na na lagi ako nakatutok sa cellphone, sa camera. Gusto ko ding mag-enjoy, manood ng movie. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na pag nagbabasa ako ng comments na ang gaganda ng mga comments ninyo. Sobrang dami, hindi ko na nga po lahat nakuha. Sobrang dami, as in, yung ilan na screenshot ko pero hindi nakakayanin, baka maubos na lang yung vlog natin sa screenshot. Sabi nga nito ni Kabayan, Boss Fred, I really admire your vlog. God bless you, boss. Keep it new friend from New Zealand. Salute sa'yo, Boss Amo Manager. Then sabi naman nito ni Kabayan, Kuya, I've been watching your vlogs for a long time na po. I do not have any plans of going to Canada. However, I like watching your channel kasi madiskarte po kayo. Di po kayo maluho. I think I can be applied anywhere. Napakagaling nyo po as much as you can. Mga bagay na nadidepreciate naman, hinihingi nyo na lang. Second hand. Kasi minsan, pag mataas ang pay, umakyat din po ang ulo at gusto lagi brand new or nawawala ng patience to wait.
Blessing po kayo sa mga taong gustong dumiskarte ng pata sa buhay. Talagang totoo po talaga na it's not really how much you make, but how much you keep po. Nire-recommend ko po kayo sa hobby ko. Mabuhay po kayo. Sabi naman ito ni Kabayan, ni Rihanna, Carl Morgan. Hi Ferds, I think you should try to pursue being a licensed immigration consultant. You understand the immigration policies very well. You should seriously consider it. Sabi naman ito ni Clark Kent 1922. Sir, ba't di ka mag full-time immigration consultant? Sabi naman ito ni Joby 9693. Hi Boss Bird, subscriber na talaga ako sa iyo since na makapunta ka ng Canada, nakasubaybay na ako sa iyo. Hanggang saan nagme-message na rin ako sa FB mo kasi pangarap ko makapunta ng Canada at sa awa ng Diyos, nandito na rin ako. Nagsisimula na seasonal hanggang mabigyan ng full-time job. Palagi ako nanonood sa vlog mo kapag may gusto akong malaman. Thank you sa pag-guide sa pagbablog mo. Malaking tulong po ang pagbablog ng katotohanan. God bless Sir Perds, more subscriber po. So, pag nakaka-receive po ako ng mga ganitong message at even yung basta, may mga nagpe-pray pa nga eh. I pray na makuha mo na yung permanent residency. Pray for your soul, mga ganun po. Alam niyo po yun yung talagang nakakapagpagana sa akin na ipagpatuloy itong pagbablog natin. Kaya kay Kabayan, pasensya na po kung hindi ko kayo nasin. Kasi sa totoo lang po, hindi ka po nag-iisa. Hindi po kayo 100, napakarami niyo po. Ang naging strategy ko na lang po kasi lately, kasi nauubos nga po yung oras ko pakikipag-usap. At may na-encounter pa ako nitong mga nakaraan na medyo nakaka-stress. Alam niyo po yung tatanong sa akin, tatawag, mga babae. Sir, gusto ko sana makuha yung partner ko, ganito, ganan. So, na-explain ko sa kanila, ganito, ganan. Biglang ang isasagot po nila sa akin, ay sabi po nung consultant, ganito, ganan. Alam po niyo yung sinasagot ko? Ay, dyan ka po makinig, consultant po yan, hindi po ako consultant. Ito po is based on my experience at base sa mga nabasa ko. Ngayon, kung may kausap na po pala kayong consultant, dyan po kayo makinig. Sila po ang tama niyong pakinggan dahil sila po ay consultant. At doon sa nagsasabi na mag-consultant po ako, hindi po ito tamang panahon dahil ika nga hilaw na hilaw pa po ako. Kailangan ko pa pong aralin talaga, kailangan kong maging fluent sa English at kailangan kong mag-study po para maging consultant. Ang pagiging consultant po ay hindi parang basta nakakaintindi ka lang o nakagawa ka lang ng process ng work permit or ng visa ay magiging consultant ka na. Napakarami ko pong kakilala na porket nakagawa lang ng permanent residency application, nakapag-apply lang ng visa ng mga DIY, ay nagpanggap na po sila na consultant. Meron akong makakakilala dyan na ang gagawin, ipaprocess ka and then abutan mo na lang siya. Actually, pwede ko na pong gawin yun sa inyo. Pero never ko pong ginawa. Bagkus tinuturuan ko na lang kayo mag-DIY kayo mismo ang gumawa ng sarili ninyo. Kasi ayoko pong ika nga kasi illegal po yan eh. Hindi po tama yan. Minsan gagawin ko ng vlog yan, separate vlog para may idea po kayo. Well, kay Kabayan, pasensya na kung hindi kita nasin. At doon sa iba pa natin, humihingi po ako ng pasensya. Hindi po kasi talaga kayang i-accommodate na 1:1. Kaya ang ginagawa ko na lang po, ang naging strategy ko na nga lang po, is kung ano yung tanong ng isa, gagawin ko na lang po ng vlog. So susunod na ma-encounter ko, isasend ko na lang sa kanya yung vlog at panoorin na lang niya. Kaya lang may mga kababayan po kasi talaga tayo na spoon feed. Gusto talaga isusubo. Sinend mo na yung video, doon na yung sagot, pero ang kasunod doon magme-message pa rin po. Paano po ba? Gumawa ako ng vlog, ito yung mga requirements sa Canada. May mga comment pa rin. Ano po ba yung mga requirements? So talagang ika nga ay ang gusto nila ay talagang i-reply mo ay hindi po natin magagawa kasi may personal din po tayong buhay. Hindi naman po ito lang yung ating ika nga inaatupag. Marami po tayong may trabaho po tayo. Pag na-encounter mo yung mga na-encounter ko, yung mga comment na paulit-ulit, baka hindi nyo na po kayaning maisa-isa dahil talagang yung iba, may mga kababayan talaga tayo na ang gusto isusubo mo pa, inado na sa bidyong ginawa mo. Kaya para kay Kabayan, nasabi nga niya, pagdating daw niya dito, gusto daw niya maging vlogger at pipilitin niyang ma-entertain bawat isa at masagot yung mga katanungan, good luck po. Kasi sa totoo lang, ganun din yung pananaw ko dati before ako nag-start mag-vlog. Ika nga ay pilitin kong masagot bawat inquiries po ng bawat isa. Kaya lang po talaga, ang hirap pala. Sabi ko nga, hindi ko kakayanin mag-isa dahil ako din po yung gumagawa ng video, ako din yung nag-e-edit, ako din yung nagre-reply. So, napakarami po. Mabuti sana kung pagdating natin dito, wala tayong ibang trabaho. May kilala nga din po ako Sabi niya, pagdating daw niya dito sa Canada, maggagawa siya ng vlog, pero hindi na nangyari. Marami po ako kilalang ganyan. Pagdating ko ng Canada, gagawa din ako ng vlog, hindi na po nangyari. Kasi nga,
sobrang busy na sa trabaho. So sana guys may natutunan kayo. Wala sana talaga ako planong gumawa ng vlog. At alam niyo naman na nagluto tayo and then busy din ako, maglilinis ako nitong kwarto. So see you guys sa next vlog. Abangan nyo. May wino-workout ako ng mga DIY tutorial para doon sa mga kababayan natin na gustong mag-apply ng DIY na lang doon sa iba't ibang process dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.